Ayan, mapagpalang gabi sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong daigdig, anong pinaroroon mga kapatid naming mga Pilipino. Kami po ay magla-live ngayon with King Tiburcio Villamor Marcos, Talatagin IV, para sa kanyang programa ng United Nations ICUSO, Article 55, 57, 63, up to 71, para po ito ay maisakato para na ang susi ito reactivate of our original central bank na hindi ginagamit sa ngayon dahil po ito ay pinalitan ng Bangko Sentral of the Philippines na hindi wala namang backup na gold. So kaya tayo ay laganap sa ang kahirapan sa ating bansa ngayon. So mag-prayer muna tayo sa pangunguna ng aming nating chaplain, si Chaplain Tony Siladan. Magandang gabi, Chaplain. Magandang gabi rin, Happy Lord's Day. Kakatapos lang ating preaching. Salamat na ang Diyos ay nakakabuti sa bawat local churches maging sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay manalangin, abang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa, at patuloy ng pahiram sa aming buhay. Kami po ay nagpupuri ng pasalamat muli sa gabi at oras nito na iningatan mo kami, nakarating sa lugar nito na maluwalhati at ligtas. Salamat na ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas, ng tibay, na magpatuloy kami sa aming pananampalataya, na ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na magkaroon po ng biyaya nito, lalo po sa biyaya ng kaligtasan ng aming kaluluwa. Salamat po sa John 14:1-4 na tunay po na naman po manatili sa aming isipan, na ikaw ay nangako na kung saan ka ngayon naroon ay doon din kami pupunta pag kami ay mawala sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit kami ay may misyon sa bawat isa sa amin na patuloy po namin tinataas, tinadalangin po ang aming King Tiburcio Villamor Marcos, na nawa po ikaw po ang magpala sa kanyang buhay, yabusan ng katatagan, kalakasan, at mahabang unawa at pasensya sa pakikitungo sa lahat ng mga Director General niya, sa mga pamilya niya. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at katatagan na magpatuloy nawa ang kanyang misyon. Na ang kanyang misyon nito ay ma-reactivate na po ang Central Bank of the Philippines, na ito po ang tunay na may backup ng gold. Narawa po sa panahon namin ngayon ay ang mga bawat bansa ay nagpaplano na sa pag-backup ng gold sa kanilang bansa. Nawa po, patuloy po namin dinadalangin ang kanyang kapatid na si PBN. Nawa po ay hipuin kanyang isipan sa mga nakapaligid sa kanya, na nawa po ay magkaroon sila ng pag-uusap na maayos, na ma-reactivate ng Central Bank. At ito po ang aming dinadalangin na noon pa man at hanggang ngayon na darating ang tamang oras at panahon na mangyari ito, dahil po lingid sa kalaman ng mga Pilipino na wala na po panggastos ang gobyerno na ito, at umaasa lamang sa utang sa ibang bansa, sa mga tax at sa mga OFW. Nawa po ay sa 2025 ay magkaroon po ng katugunan ng pag-reactivate po ng Central Bank maging po sa Project ICUSO, na mangyari na nawa ito sa 2025. Ikaw po ang magpala kay Brother Julie, kay Brother Edgar. Nawa po ang kanilang mga itatanong ay tugma po sa sasabihin ng aming King Tiburcio Villamor Marcos. Patuloy mo kaming patumbayan, gabayan ng iyong banal na espiritu, na nawa po matapos ang aming live dito ay magkaroon po ng linaw at unawa po sa mga bawat Pilipino na sa labas ng bansa o dito man sa aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, na kami po ay sama-sama na samahan si King Tiburcio Villamor Marcos na mapunta po sa Central Bank of the Philippines, dahil po nakalagay sa court order ng People of the Philippines at ang pirma ni King Tiburcio Villamor Marcos para matupad at mangyari ang lahat ng mga bagay nito na matagal na namin inaasam-asam. Ito po'y dalangin po namin, hiningi na may pananampalataya na mangyari ito sa ating bansang Pilipinas. Siya nawa. Maraming salamat po sa gabing ito. Magandang gabi po, mahal naming hari, King Tiburcio Villamor Marcos, Talatagin IV.
magandang gabi rin, Brother Julie. Salamat po sa Diyos at magkaroon po kami ng time mag-live ngayon kahit 10 oras na ng gabi na importante po mensahe ang inyong maririnig mula doon sa aming live na manggagaling kay His Royal Highness Majesty King Tibor Sibilio Marcos. So, ang una namin dito, batiin muna natin yung mga kababayan natin at nang bumubuo ng lahat ng itong mga dito sa Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. Sa aming hari at Vice Chairman Leonard Johnson, sa aming mga mahal na prinsipe, sa lahat ng Director General at sa Prinsiladan, siyempre, mga God Generals, Director Generals, OFW, at members. Mahal na hari, ito na po yung munting katanungan para maikli lang po ang ating live. How to implement the FRAGIC United Nations Security Council ECOSOC Article 55, 57, 63 up to 71. Dapat lang na mapag-usapan natin ang talagang kinakailangan na ng bansa natin para nawa mapapakinabangan na rin ng ngayon. Mahingi na nila ang patrimonya nila at karapatan ng bawat isa sa atin. So, ang una pong katanungan, ito po ay regarding po sa implementation project of United Nations. Naging magkaroon tayo ng central bank. Noong 1950, na-charter nga itong Central Bank of the Philippines na ang central bank natin at may puhunan na unlimited na puhunan. Dahil in 1950, pinag-agreean yan on a ministerial level ng mga presidente ng iba-ibang bansa and at the same time Central Bank of the Philippines na may kapital. Pero noong 1993, nung presidente si Fidel Valdez, dahil hindi niya pwedeng gamitin ang kapital ng Central Bank of the Philippines noong 1993. Kaya gumawa sila ng panibago, pangalawa na kung magpaalipin muli tayo, nakakahiya tayo na tinutulungan lang tayo and yun ang pinaka-sovereignty natin. Mabuti yung tayo will be self-talk, yung implementing arm ng Article 55, 57, 63, all the way to 71. Diyan natin i-implement ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakita ninyo, umuutang lang tayo sa mga foreign aid na kapital. Nakita ninyo yung nangyari. Ito lang fiscal year na 2024 na budget babangayan sa Kongreso at Senado. Ngayon, we can now
put together back sa Project ECOSOC, United Nations ECOSOC, Article 55, 63, natin. Nasa iba-ibang mundo. So, we'll have to amend. Ang presidente natin, kung kanino. Actually, ma-implement natin ito na especially the reactivation of the Central Bank of the Philippines. Wala na kayong problema sa budget. Even what we have owed to a new Republic Act and his own presidential veto power, presidential decree. So, pag nandiyan ito, wala tayong kaproblema. Sabi ko nga sa inyo, pag kwinari nila yan, walang nasasayang. Dito nandiyan lahat ng cobalt, zinc, manganese, titanium, platinum, gold, silver, copper, blue, pink, yellow, green, white. So, patulang natin dito, 1% na diamond. Sabi ko nga sa inyo, yung buhangin natin, kukunin niya ng Japan, Australia, and bagkus, ayun naman ang mga politiko. Huwag naman ninyong apihin ang mayoryang Pilipino. Kung ganyan, we have to renew the old central bank ng Pilipinas because yan ang may kapital. Huwag na kayong maging greedy, kayo na nandyan na dating mga dilawan. Nandyan na kayo na parang 14 na countries na tumutulong sa atin. Anong pinadala nila rito? They are the United Nations peacekeeping group or peacekeepers or commander sa United Nations Security Council. Ang kumita ko, up to 10,000 na Peace Corps in the sense that hindi ka uniform na officer, like you're a doctor, nurse, caregiver, engineer, or all the way up to 10,000. If Israel will request that, I'll bring the 10,000 people to Israel as part of the peacekeeping group. Now, listen to me carefully. Nandiyan ang a new ministerial agreement of the bilateral, trilateral, Minesfield Breakthrough Agreement sa buong mundo, which will be dati-dati through implementing arm ng United Nations Security Council, ECOSOC. Nag-mature na ito ngayon na ECOSOC or the bilateral project ECOSOC, but we need to renew or reactivate the old Central Bank of the Philippines because yan ang implementing arm. Yan ang Millennium, Centurion, Gold Bullion Bank of the World or Cartel of the World. That was the reason why we've got to reactivate the old Central Bank of the Philippines. Kayo, ang gagaling ninyo dyan sa Senado, o dyan sa Kongreso, sa Blue Ribbon Committee. You're coming up with all kinds of panukala or bill. Look, you did not understand what we have here. We are the lead group, God-given gift, ang perlas ng silangan na tinatawag natin Maharlikang o Filiang Filipinas. Yan.
Ito, nandito sa atin lahat ang kayamanan. But we have to use it to renew the bilateral Mansfield Breakthrough Successors Agreement na nag-mature dating back 2010. It's overdue. Ngayon, all the banks all over the world ang gagamitin na, which has been led by the BRICS organization, na lahat na bansa have to be back with gold. Tayo ang caretaker niyan. We are the gold bullion, Centurion, Millennium Centurion Gold Bullion Bank, capital of the world, na ang escrow Ayola account natin is with the Federal Reserve U.S. Treasury System, whereby it's actually established through the dominance of USD or United States dollar as a reserve currency ng buong mundo. This is the most needed, most sought or most demanded na currency dahil even the smallest country in the world uses US dollar. And there are 216 countries using US dollar today. It's the most demanded currency. And that tayo ang implemented through United Nations Security Council ECOSOC. We will lead this. Our country, our government will lead it. I-lead natin ito all over the world. And renew the bilateral Mansfield Breakthrough Successors Agreement. Because there are a lot of things that we can do. Wala tayong utang dito sa Pilipinas. We will write it off. The previous agreement ng bilateral Mansfield Breakthrough Agreement in 1954 or 1950, actually 1949, 1950, that was already being made dahil tayo rin ang part nitong Bretton Woods Agreement in 1944. Through that Bretton Woods Agreement, napag-usapan who is actually the catalyst or sinong maghahawak sa pondo ng para sa buong mundo. And the governing body or the compliance clearing houses are what we call the 7 IMF or 7 International Monetary Fund. Because during those years, then in 1950, when the agreement of our Central Bank of the Philippines through that bilateral Mansfield Breakthrough Agreement, we have established the 7 International Monetary Fund offices, whereby during that time it was G7 countries. To emphasize, G7 countries was then the creation also of offices of the 7 International Monetary Fund offices all over the world na compliance office. And at the same time, ginawa rin natin during that time the 9 World Bank. Who are the 9 World Bank? These are the biggest banks in the world. O isa na ang Bank of America and the Wells Fargo.
And we have Chase Manhattan Bank. Pangalawa, with today, JP Morgan, because they merged. Oh, pangatlo, we have all the security dealer firm. We have Goldman Sachs, Merrill Lynch, and Fidelity Investments, and all the other security firm. Yun ang pangatlo. Oh, because, pang-apat, I'm referring now to the 9 world banks. We have in Europe today Barclays, and with Deutsche Bank, mag-iisa yan. Then, we have Standard Charter also with Union Bank of Switzerland and Credit Suisse. So, yung pang-lima na yan. Pang-anim na yan. O, pang-pito, we have UBS, Union Bank of Switzerland, and their allied banks, which include Coach Bank, I believe. Then we have Bank of England with the other banks, Bank of Westminster, and the seventh, we have Hong Kong Shanghai Bank and China Bank, because that originated here in Asia, both of them. Oh, number 8, we have actually all the Japanese bank, Sumitomo Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi, Sanwa Bank Mizuho. These are the Japanese banks. And pretty much those are the 9 World Bank with the 7 IMF offices, because during those years, in 1950, that's what they call G7 countries. Today, there has been a renewal of currencies. So now, part of the dominant currency today is actually euro. Today, at the Eurozone, at the European Union, there are 30 countries using euro. And there are 30 central banks in the Eurozone, but it's controlled by what they call the Eurozone ECB. What is ECB? ECB is the European Central Bank. So part of the security dealer firm, especially the people with Goldman Sachs, they are the people now who administer the Eurozone euro. Today, here in Asia, we have the BRICS organization, which is very strong. They would like even to compete now with the US dollars. But you have to understand, the dominance of US dollars is being used by 216 countries. Any other currency, euro is only used by as many as only, I would say, 50 countries. US, 216 countries, the USD as a reserve currency of the world. Any other currency, good if it's being used by like about 10 countries. So, this is the only way that we'll be able to reestablish, reopen our strength, most likely because we are the lead banker of the world. We have to reactivate the Central Bank of the Philippines. And this is our patrimonia. Napakayaman natin. Look,
We are rich in gold na hindi pa namina dito sa bansa natin. Nandyan pa sa atin lupa ang ginto natin. It's being called now Dori Gold or Dor Gold na nandyan sa lupa natin. Multi-trillion na tonelada from Region 1 to Region 18. Nandito sa lupa natin ang gold natin. Lahat ng mga ginto na napapunta rito na nasa bara, nadala lamang ito, na asset ito ng King of recognized asset nations, of all nations. Walang namina dito sa Pilipinas na ginto na nasa bara. You have to understand that and you have to know. Because all of us here, majority of us, especially our politicians, akala nila wala tayong ginto. Whitewash lang tayo. Hindi nila alam na tayo ang pasimuno dito sa ginto ito. Tayo ang maglilid ng buong mundo. We are the God-given gift na pangalawang Israel. Kaya yan ang inyong malaman. Siguro naman, meron na kayong alam. Kaya kami, iniimbitahan namin kayo, kayo lahat, tayo lahat, pakinabang natin ito na 100 million plus na Filipino. Baguhin natin, maganda natin buhay. Huwag para sa iilan-ilan tao lamang na pinagluloko ninyo ng bawat isa sa atin. Matatalino na tayong mga Pilipino. Huwag na ninyong paglukuhin ng mga Pilipino. Huwag niyong sabihin na dadaan kayo sa akin para pupunta kayo sa heaven or baka pupunta sa impyerno. Dapat yan, nagagalit ako kasi yun ang pinapaniwalaan ninyo, yung kalokohan, yung mga gawa-gawa lamang at yung mga panglilid lang. O kayo na may mga pera na, anong ginagawa nyo sa kapwa ninyong Pilipino para lang makuha ninyo ang mga Pilipino na yan? Imagine, parang ang iyong bingwit sa kanya, bigyan mo ng 200, 500. Pag medyo makita ninyo na maayos-ayos yung tao, 1,000. Para lang makuha ninyo ang mga tao. Ano bang ginagawa ninyo? Eh talagang hindi lang ninyo inaalipin. Lalo na kayong mga politiko ngayon. Babala sa inyo. Kasi matatalino ng mga Pilipino ngayon. Ayaw ninyo na kayo yan, na magbago kayo. Kailangan i-share ninyo yung kwarta na nasa inyo. Huwag nyo yan itago. Alam namin kung sino sa inyo nagtatago ng pera. Ha? At hindi kami hihinto. Alam namin na may nagtatago sa inyo. Alam namin yung kwarta niyan. Pag ma-reactivate natin ng Central Bank, lahat na dolyares na nandito sa atin, kasi ako rin ang naglagay dito sa bansa natin. Yan ang malaman ninyo. Kaya mabasa ninyo lahat yan. Kayong mga leaders, binibigyan ko kayo ng mga impormasyon para alam ninyo kung ano yung binabasa ninyo. Alam ninyo kung saan ang pera, kung gaano kalaki ng pera na ito. Kasi ito, unlimited na kwarta ito na meron tayo dito. Dahil ito, hindi lang ito pera ng buong mundo. Ang pera na ito, itong ginto na ito, ay galing kay Apo. Kay Apo Jesus, siguro, masabi ko, kay Apo Allah, lahat na napangalan niya, tinatawag ko na. Buddha, Elohim, Yahweh, Jehovah. Nakita niyo, tinatawag ko na siya. Then sabihin ko sa kanya,
Sa iyo lang ako na matras ko kayo. Alpha, Omega. Ibig kong sabihin, matras ko siya sa beginning hanggang sa katapusan. Napakaganda ng Industrialization. napakaganda ng yun. Pati ako natulala doon sa sobrang dami ng ating kayamanan na bubuksan. Ang ating pong gaganapin na abangan niyo po sa December 14 dito sa Manila Prince Hotel. Ang ating mahal na hari ay makakaharap niya na lahat ng mga inimbitahan naming mga politiko, mga abogado, mga dati niyang mga katiwala, sila Henry C., Gokong Wei, lahat yan. And nakikita niyo mga building na yan. Lahat po yan darating dito. Kasi pag hindi sila dumating, alam na, hindi na kami magsasalita. So, ang mahal na hari na po nakakaalam niya. So, let's proceed to second question. Kasi mahal na hari, ang laki ng problema natin sa Bangko Sentral. Halos hindi sumasapat ang pera na iniimprinta nila para sa ating mga sambayanan. Bakit nila pinalitan ito ang ating reactivation, ang ating the original central bank? So, the problem of the Bangko Sentral ng Pilipinas ay what is? Paano po ito mai-renew ng marirenew kamahalan? May re-reactivate natin. Ang masabi ko nga, namumroblema kayo ngayon. Saan nyo kukunin ng pera? Itong 3 taon na pandemya, sinong magbabayad ng taxes nila? Meron, siguro magbayad na konti. Ilan nila na may kinita. Halos alam naman ninyo kung gaano ka-expensive ng mga utilities natin. Nakita ninyo. Tubig nga lamang ang mahal na. Kuryente. Edukasyon ng mga bata natin. Maski sa public school nga, mahal pa rin. Hindi kaya ng isang pamilya. Lalo na kung may 2 o 3 na siyang anak na nag-aaral. Ngayon, isipin ninyo, saan kayo kukuha dyan sa Bangko Sentral ng kwarta for the year 2025 na 6 trillion pesos para to beef up ang fiscal year na pondo? Ba? Saan ka uutang ngayon na foreign aid na naman? Alam niyo naman, pag umutang ka sa ibang bansa, kukontrolin ka. OFW remittances, wala yan. Barya-barya lang yan. Hindi yan maganda. Ginagawa ninyo na puhunan yung mga remittances ng mga OFW. Ang OFW, kwarta naman yan ng mga tao na, bakit? Magkano lang nakukuha nyo riyan. Pero pinapaikot ninyo ang mga Pilipino. Na nangungutang kayo. Pero kayo na nasa taas dyan, mga politiko, for the past 38 years na ngayon, all the way from the time of Corazon Aquino, all the way. Ngayon, kaya nakita ninyo, paikot-ikot yan. Saan nyo kukunin ng kwarta? May magic wand pa kayo? Akala ba ninyo pwede lang kayong mag-imprenta? Ngayon, tumaas na ng value ng dollar. Kapag nakaback up na ang US dollars ng gold, na gold din natin, na tayo ang overseer or administrator, judicial administrator dyan sa gold na yan, believe me,
Today nga, 58 pesos na for every $1. Sigurado ko, by next year, by February, by the time na the Federal Reserve System Treasury or U.S. Treasury will be back up with gold, it will easily be 85 to maybe 100 pesos for every $1. Nakakahiya naman yan. Ano ba yan? Alam ba ninyo, nung time ni Tatang, 1976, ni Tatang Ferdinand, 1-to-1 ang dollar. Magkita mo na ngayon, 58 per $1. Sobra naman. Paano nga? Kung basta lang tayo mag-iimprenta ng pera, we are actually in violation sa Bureau of Engraving and Printing. Dinoble-doble na natin ang imprentahan ng pera natin. Siyempre, paano papalitan ng maganda na value sa ibang bansa ang currency natin kung alam naman nila na nanloloko lang tayo o na nag-iimprenta lang tayo ng pera na we don't even go by the rules ng International Monetary Fund or the rules ng Bureau of Engraving and Printing. So, let it be. We will reactivate ngayon ang Central Bank of the Philippines. Because may patrimonya yan. May subsisting na 2 Republic Act. 2 rin na presidential decree. And it's actually covered through the Admiralty Law of Cadastral Torrent Survey because it's associated with our land, the ancestral domain ng OCT, the original certificate of title -01-4. May 2 naman yan na sangay or tinatawag natin na derivative na TCD 408 saka TCT 498. So, eto ngayon lupa natin na hinirang napakayaman. So, may ginto tayo, meron tayo lahat na klaseng mineral sa lupa natin. Sa bato natin, may diamond tayo. Pagkus, meron tayong kayamanan na oil, gas, petroleum, and the most advanced energy in multi-trillion na tunilada na deuterium, the most advanced deuterium na hindi pa na-explore completely. And nandito ang kayamanan natin. Ano ba kayo? Ba't nyo apihin yung kapwa ninyo? Iilan-ilan lang kayo riyan, ha? Alam namin. Gusto ba ninyo na mag-alboruto ng bansa natin? I-ransack namin lahat yan at ilagay kayo na lang namin lahat sa kuweba kasi alam naman namin na kayo lang ang iilan-ilan, niloloko nyo ng mga tao. So, I'm hoping na maintindihan nyo kami. Maintindihan nyo ng 100 million na Maharlikan Majapahit Empire o Filipinas Kingdom or ang tinatawag natin Maharlikan o Filipinas Kingdom or people of the Philippines. 110 million yan strong. And we have them all. Today, may administrador na tayo na almost 40,000 na administrador ng lupa. All of them will get involved with all our developments. Hindi na yan nyo kami mapapahinto. We'll make the difference. We understand that we have 7,169 islands and inlets.
Islands. Dapat ito para sa mayoryang 100 million plus na Filipino ito na hindi lamang sa iilan-ilan na nangangapital at iilan-ilan lamang na politiko ang nagmamayari ng lupa. Yun yung pangalawang tanong. Mag-shout out muna tayo doon tatang sa mga inaantok na gumagawa ng mga natin, mga si Inang Pilipina. Shout out sa iyo, Inang. At si Ma'am Lia. Ganun din kay Ma'am Carol. Lagi kang tata. Magpagamait kayo dyan. Ang gusto nyo, coping. So, let's proceed to, third question. Si G. Ayan, si J, Brother J. Mamaya. Makamali na naman ako, Brad. Sige lang. Itong napakaganda, yung kamahalan. Itong National Economic Development Infrastructure, and industrialization natin. Yung itong panahon na to sa after na ma-reactivate ng ating central bank, massive na infrastructure project ito. Yung mga binabaha ngayon, hindi na babahain kasi nakinig kayo. Ganun po yung kaganda. Sige po, kamahalan, ito po yung tanong. So, basta ma-reactivate na at nandyan na tayo sa monetary board ng central bank natin, ang major project natin ng infrastructure at industrialization dito sa Pilipinas. Una sa lahat, napakadalian. Ito makita ko na flooding dito sa atin, kagawa lang tayo ng mga sinkhole sa gitna at itatapon din natin yung tubig na yan immediately sa dagat. Napakadalian na gawin. Walang baha. Pag nandyan na tayo sa Bangko Sentral, I'll make sure na gagawa natin the most advanced mechanism dito sa bansa natin. Pangalawa, we'll have the most modern waste management na lahat ng mga basura, gagawin natin yan na panggatong natin, gagawin natin yan na gasol natin. Lahat na basura, either lata or plastic or anything na will have the most advanced na waste management. Yan, para sa industrialization natin. Makita ninyo, dito sa atin, wala tayong stamping plant. Meron na tayong mga magagandang proyekto na gagawin. Una, there are only 2 na pier or ports na malalaki, Manila and Cebu. Gagawa tayo rito ng 10 na malalaking ports or malalaking pier para sa commerce natin. Gagawa na rin tayo dito ng mga barko na malalaki at barko na maliliit. Ganun yan. Bagkos, ganun din sa industrialization natin. Tayo na rito ngayon, naggagawa ng eroplano. There are 2 countries na already willing and able na America through Martin Marietta is very Lockheed and Grumman. Gusto nilang dito ang stamping plant, pagawa ng eroplano. Ganon din. Whereas by Kremlin, pwede. Kay Conrad Vladimir Putin, Aeroflot, gumagawa rin ng mga eroplano yan. At the most advanced na eroplano nila. As a free country, magagawa natin yan. Look, so yan ang massive na industrialization natin. I'll go back to paggawaan ng pier at mga barko. We have Hyundai Industries and Bechtel.
that will come into the picture immediately. So these are part of our major industrialization. And makita ko, sa transportation natin, wala pa dito. Hindi man lang nauso dito. We'll have those tramway. Ano tawag doon? Yung transportation na nasa taas na Yung LRT na nakikita natin. Cable wire. cable car. Yun ang gawin natin Gagawin. sa mga bundok. Lahat sa mga bundok natin, Baguio City, or Tagaytay, or all the way to Antipolo, lahat, even sa major na bridges natin, igagawa natin ng mga tramway na cable car. Wala tayo dito. You see, to make it advance, o nakita ninyo, tayo, kwarta natin, tayo ang tumulong sa Singapore. Go to Singapore today. The most advanced na airport is in Singapore, all over the world. State of the art na napakaganda ang airport nila. Pati yung subway train system nila ang ganda. Kaya pumunta ron. Napaka-advanced. Sino ang tumulong yan? Kwarta natin yan. Look, madami tayong magagawa dahil dito nga lang sa vault natin sa central bank natin. May 400,000 metric ton of gold tayo na wala sa ibang country. We have the biggest inventory ng gold. Oh, ayaw ba ninyo? Gusto ba ninyo? Nasa pangalan ko lahat ito? Ha? Hindi. Sa bansa natin yan, para sa atin yan. Nakalaan yan para sa atin. Tayo lahat. Na 100 million na Pilipino, pagkaari natin yan. Hindi ko pag-aari yan. Tignan mo, Chaplain. Pero ako lang nabigyan ng Tignan mo si King dito sa ano. pagkakataon na to lead etong ating Ang espiritu na. pag-aari na asset ito ng Roman Emperor na tinatawag natin King of Recognized Asset Nations. Bagkus, yung nandito sa lupa natin na mga ginto. So, multi-trillion na tonelada na hindi pa namina. Ano ba kayo? Hindi ba nyo naintindihan ito? Para sa atin lahat ito, hindi lang sa ilang-ilang tao. So, yun ang masabi ko sa inyo. We'll work together para sa atin lahat ito. Oh, 77 years old na ako. Pag umalis ako dito, walang makakabukas nito, maski sino. Masabi na lang ninyo, history na lang ito mangyayari. And sasabihin ng buong mundo sa inyo kung hindi ito magawa na matatalino ng mga Pilipino pero they're bunch of idiots. Tama! And that will happen to all of us kung hindi ito magawa. Pag wala na ako, makikita nila. Yan ang masabi ko sa inyo. Become as a history and all of you na nandyan ngayon na following na leaders lalo will be blamed na katangahan at kabulastugan lang ang binigay nyo sa kapwa ninyong Pilipino. Inapilang ninyo ang kapwa ninyo. And yan ang last word ko sa ating lahat. No exception. Because kanya ang nakita ko sa isang Pilipino. Pag nakangat na yung isang Filipino, lalo na kung politiko yan. Pag nandun ka, baka sagasaan ka lang yan. Na wala na. Wala nang buti. Yung ano, Anong nangyayari sa atin dito? Napakatindi. Napakatindi. Kaya kayo, mga leaders, digong! Lalo ikaw, pakita mo na talagang meron ka para sa tao na hindi para pumatay lang ng tao. Akala ko, 7,000 lang ang ngayon sa incumbency mo na 6 years. Nagluloko ka ba? 30,000 plus ang sinasabi na namatay sa year mo. Ano ka? Talagang criminal ka. Lintik ka. Hindi pwede yan. Oh,
Dapat nga, 1,000,000 na Pilipino ang papatay sa'yo. Gagawin kang dinuguan because of this crime. Hindi rin pwede yan. Hindi mo pwedeng daanin na paloko-loko yan. So, let's face it. Tayo dito magtulungan lahat. Tayo, you have to give respect sa bawat isa't isa sa atin. Bigyan natin ng dignidad ng bawat Filipino. Wala ng dignidad tayo rito. Kung pwede, gawin natin na putatsin yung kapwa natin dito. Ano ba kayo? Dahil nakaangat na kayo, ganyan ang gagawin ninyo. Lalo dito sa Metro Manila, kitang-kita mo talaga ang kahirapan ng tao. Sa inyo riyan, dahil meron na kayo, hindi nyo na-feel yan. Madami sa atin, alam ko rin. Bawat isa't isa sa atin, marunong magpasikat din. Pero, the next thing that will happen, hindi na niya mabayaran yung sasakyan niya. Kasi, paano nga? Puro dilihensya lamang. Hindi pwedeng ganyan. So, pagtulungan natin ito para naman sa kabutihan ng bawat isa't isa sa atin. And that's our whole mission. Sabi ko nga sa inyo, at this time of age, 77 na, I don't have any excuse. Oh, nandito pa nga ako. Ayaw ko na sana. Ang ganda na ng buhay ko. Ba't ako nandito sa inyo? Dahil gusto kong makatulong. Kaya kayo, lalo kayong mga politiko na nandyan, na magagaling. Oh, mga former president, GMA, pakita nyo na meron kayo talagang magandang purpose sa mga tao. Na hindi lang sa inyong kapakanan. I'm referring to you now, even you, Era, because you are still strong. Si Ma'am Imelda, she's my co-implementer dito. Of course, nababaliwala na lang dahil makita ninyo na hirap na siya kasi nasa wheelchair lamang. But she's supposed to be with me implementing itong Mankind Fund or itong sinasabi natin na spiritual fund or even the Marcos Foundation. Nakasama din dito. Si Ma'am Imelda, I respected her as my mother. So Bong, being our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., please, make sure na you know what you're doing, na hindi lang dahil may nagawa sa iyo na konti at may naambag sa iyo na konting kwarta, believe me, what you have right now is nothing. Please, hindi sa aming kabutihan ito na nagbibigay ng panukala or tumutulong. Ang credit na ito, kung gaganda ang buhay natin lahat, credit mo yan, my beloved President Bong Romualdez Marcos Jr. Credit ninyo ni Sara Duterte Carpio. So, pakita ninyo na talagang tunay kayo na para sa bayan, na hindi lang kayo nagkakandidato dahil sa inyo lamang kapakanan. Gusto ninyo na elite ng mga bayan ninyo, ng mga tao, pero gagaguhin lang ninyo ang mga tao. Huwag naman. Huwag niyong gawin ganyan. Ikaw, puro Romualdez. Kung talagang tunay ka, ipakita mo na hindi ka, pakita mo naman, tumulong ka kunwari sa ilan-ilan na tao. At look, we have like 110 million, natulungan mo lang 500 na tao, that's nothing. Ang dami mong inapi that way. Hindi pwede na ganun lamang na patulong-tulong ka lang ng konting bigas, isang sardinas or whatever it is, at magbigay ka ng 500, huwag mong gawin ganyan. Para ninyo talagang inapina na husto ng mga kapwa ninyo.
Yan ba, nakakatulong yan? Hindi nakakatulong yan. So all of us has to come up na ikabubuti natin lahat. At mabago naman natin. Na kung pwede, ilibre natin ang tubig. Ang kuryente, mura na lang. Ilibre din natin ang edukasyon. Para wala nang nahirapan. Ilibre din natin ang hospitalization. At mga medisina. And that will be a big help to everybody na hindi naghihirap. Kaganda siguro ng buhay natin na hindi pinaglulukulan lang ninyo ng kapwa ninyo dahil gusto ninyo para sa kabutihan ng iilan-ilan. Hindi din pwedeng gawin ng ganyan. Dapat nito baguhin natin na ikakasaya, ikakabuti ng bawat isang isa sa atin. Ayun. Napakagandang mensahe nun. Parang umaangat ang pako So, prepare sa mga darating na araw kasi baka itong itong darating na December 14 ay kinabukasan reactivate ng ating central bank, old central bank. So anyway, hanggang dito lang muna kami. Mag-closing ng prayer pa po tayo or para maganda, sulit na sulit. Siguro short lamang. Short lamang. Sige po, mahal namin Apo, ikaw yung aming ikaw ang maglilid po. Siguro yung kibalita ko. Julie, The prayer, ano ba masasabi natin, kapatid? Idadagdag ko lang. Dagdag mo lang sa panawagan natin at para malaman ng ating sambayanan na hindi na po tayo nagbibiro dito. Ito pong programa na to, yung tunay pong mag-aahon sa inyo sa atin, sa kanila, sa kahirapan. Ang maharing manunubos ay naandito po sa harap namin at nakikita nyo. Siya po ang tutubo sa pagkakaalipin sa ating lahat at kahirapan. Ano man ang nangyari kay Apo Moises noon, ay magaganap po ngayon. Brother Joel, will you please? Ay ang idagdag ko lang po sa ating mahal na hari sa kanyang mga panawagan sa atin lahat ng mga sambayanang Pilipino na nangangailangan po siya ng tulong lahat dahil nasa atin po lahat ang patrimonya. Kumbaga nasa Bible naman nakasulat sa Deuteronomy 30 verse 15-16 na nasa atin ngayon ang kapasyahan, tayo ang pipili ng buhay, kasaganaan, kahirapan at kamatayan. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos, tayo pagpapalain at gawing malaking bansa. Ang ibig sabihin, the Philippines great again kung susundin natin ang mga kautosan ng Diyos. Pero ang problema lang dito, kaya tayo naghihirap dahil ang mga batas ng Diyos ay binago ng tao, kagaya ng Central Bank of the Philippines na yun ang kayamanan ng sambayanang Pilipino, na yun dahil ang kayamanan po ng sambayanang Pilipino ay ginto. Yan po, pag-aari po ng Diyos at ang beneficiary po ay peoples of the Philippines. Kaso lang, ang kayamanan po natin, yun ang Central Bank of the Philippines ay na-charter po ng ating nagdaang presidente na si Ferdinand si Fidel Ramos noong 1993. Kaya dalawa ang central bank natin ngayon, yung old central bank noong 1949 at saka yung ngayon nung na-charter siya, ngayon nagiging BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, at wala po yung gold backup dahil ang kayamanan po sa buong mundo ay ginto. Kaya kung makikita po natin sa mga dokumento nung sa Last Will and Testament nung December 20 sa Malacanang Palace 12 midnight 1985, yun po ay mga account po sa iba't ibang bansa na mga nilagak po na mga asset at saka mga backup po sa lahat ng Central Bank of sa buong mundo.
Yun pong mga ginto na yun na nilagak sa iba't ibang central bank, base sa bilateral management deed through successor agreement na nag-matured na po yan noong 2005 na may 5 years moratorium na 2010. Kaya lahat ng central bank sa buong mundo ay hindi na po pwede mag-imprinta ng pera. Dahil ang pag-imprinta ng pera ay nagabase po sa ginto. Gold. Nabase po sa gold backup. Kasi ang pag-imprinta po ng pera ay nagadepende po sa gold backup. Kaya nung nag-mature siya noong 2005 na may 5 years moratorium, ay hindi na po pwede mag-imprinta ang isang central bank, lalo na ang Central Bank of the Philippines, dahil wala po yung gold backup. Nag-mature na po siya. Kaya kung mag-imprinta po ang isang central bank ng pera na wala ng gold backup, antitrust violation po yan sa engraving and printing. Kaya ang solusyon po nito, para ibalik ang pera sa gold backup, kailangan po i-implement ang United Nations ECOSOC Article 55, 57, 63 to 71. Yun po ang implementer reset governance na ang kayamanan sa buong mundo ay ibalik sa gold backup para lahat ng central bank sa buong mundo ay pwede na mag-imprinta. Kaya lahat ng central bank sa buong mundo ngayon ay nag-financial collapse. Ano pong dahilan? Dahil po sa ginto. Kaya po tayo ay magtulungan po sa bayan ng Pilipino dahil ang kayamanan po sa buong mundo na yun ang ginto na nilagak sa iba't ibang Central Bank of the Philippines, tayo po mga Pilipino ang beneficiary. Tayo po ang beneficiary yan sa kayamanan na yan. Kaya pag ma-reactivate na ang Central Bank of the Philippines na na-charter ni Ramos, yan na po ang pagkakataon na wala na pong Pilipino na mahihirap. Mayayaman na po lahat. Dahil ang United Nations ECOSOC, yun po ang divino gobyerno na mag-uumpisa po sa Pilipinas. Dahil tayo po ang bangkero-bangkero sa buong mundo. Dahil ang kayamanan po, dahil ang United Nations ECOSOC, hindi lang po ito ang pag-implement ay dito lang po sa Pilipinas, kundi pati po buong mundo. Kaya United Nations, uunahin lang po ang Pilipinas. Ito lang po ang naidagdag ko po, mahal na Ari. Maraming pong salamat. Salamat, Brother Julie. So, isingit ko rin ang ating obligasyon